Dito sa Makati, may mayaman, may hindi masyadong mayaman, merong mahirap, pero yung mahirap, nakakakuha ng magandang kalidad na edukasyon, nakakakuha ng magandang kalidad ng kalusugan. So, pantay-pantay, kasi lahat may access. Siguro, dahil parehas naman tayong may mga magulang na gustong umabot sila ng 100 years old, magagawa lang natin kung unang-una maganda ang healthcare system mo. Kasi kahit na nagbibigay ka ng libreng sine, nagbibigay ka ng libreng cake, kung hindi maganda yung kalidad ng healthcare, hindi hahaba ang buhay nila. So, magaling kami mag-alaga ng seniors sa Makati. Siguro kasi ayoko yung naglalakad ako sa kalye, tapos may nagrereklamo sa akin. Ibig sabihin, meron kang kulang na hindi napupuno. Gusto ko yung hindi sila magrereklamo at gusto ko na pag lumabas ako, magpapasalamat na lang sila. Kasi kailangan, iniisip pa lang nila na ibibigay mo na. Hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede ang pwede na. Dahil, sabi ko nga, kung hindi ko yun kakainin, hindi ko yun pamimigay. Kung hindi ko yun susuotin, dahil hindi di kalidad yung ipinamimigay, hindi ko yun bibigay at papasuot sa iba. Dapat di kalidad. You exceeded their expectation. Yun ang importante. Magandang edukasyon. Hindi na kayo kailangan lumapit sa akin para humingi ng scholarship. Maganda na eskwelahan eh. Hindi kayo kailangan lumapit sa akin para humingi ng libreng gamot. Kasi libre naman na ang gamot na ibinibigay. Ayaw po natin yung sinasabing patronage politics. Mas gusto po natin maganda ang sistema ng healthcare, ng edukasyon, ng sistema ng gobyerno. Dahil nga kasi may anak ako, si Martina, lahat nung natutunan ko bilang nanay, ginagawa ko para sa mga, sinasabi ko na rin siguro mga anak ko nag-aaral sa eskwelahan. So, yung anak ko, pinag-aral ko ng math tutorial. Kung ano yung math tutorial niya, which is a private tutorial company, binibigay ko na rin yun sa mga pampublikong paaralan. So parang mga anak ko na rin nga talaga sila kasi kung ano yung naibibigay ko sa anak ko, ibinibigay ko dun sa mga batang nag-aaral sa pampublikong paaralan. Yes, deserve ng Pilipino. Bakit naman hindi deserve ng Pilipino ng better? We are driven into public service because we are frustrated of how things could be better. Siguro in everyone's life, you come into a crossroad and you choose between being a private citizen or still continue the path of being a public servant. And maybe that's the reason why I had difficulty deciding what I was going to do. Pwede namang bumiyahe na lang ako, mag-aral na lang ako, be a private citizen, because that was one of the reasons why I didn't want to enter into politics. So why did I choose to still continue running and instead of retiring? Maybe because I feel that it's time to make some change for everyone. Change for the better.